Welcome back mga kamista. Andito na naman po tayo sa isa na naman nating usapan at magbibigay lang po tayo ng konting reaction dito sa bagong-bagong balita or ito ay galing sa SONA ni President Bongbong Marcos nitong nakaraang araw. At magbibigay lamang tayo ng konting reaction kasi para maintindihan din ng ibang tao kasi itong binanggit ni President Bongbong Marcos dito sa kanyang SONA ay ang pagbabalik muli ng iconic na love bus. So, itong love bus, kung sa mga kaedad ko na nandito ngayon, actually late ko rin ito inabutan kasi 70s ito ginawang programa noong dating presidenteng Ferdinand Marcos, yung senior. Bata pa ako noon, siyempre, pero nakita ko pa rin yung love bus na ito nung ako ay naging elementary na at nakasakay din ako dito. At itong love bus na ito ay magandang proyekto ito na gustong ibalik ni PBBM. So, eto, bago mag-react yung mga DDS, wala akong pakialam, pero pakinggan nyo muna. Kasi pag itong proyektong ito ay natuloy, hindi lamang mga makabongbong at makadilawan o pinklawan na makikinabang dito. Pati naman kayo mga DDS, sasakay din naman kayo. Yun ang katotohanan yan. Kung galit kayo sa administration dahil ayaw ninyo, dahil siyempre may mga idolo kayo, pero pagka na-launch yung project, natuloy, pinakikinabangan nyo. O, di ba? So, stop na muna kayo mga DDS. Ang hilig ninyong pumuna, pero pagka nagkaroon ng resultang maganda, pinakikinabangan naman ninyo. So, pag-usapan natin ng konti. Ganito lang kasimple yan. So, sa SONA ni PBBM, binanggit niya na muli po niyang i-relaunch yung love bus. So, this time, may twist. Siyempre, kasi noon is hindi pa uso yung electric. Parang this time kasi sa kanyang pilot program na sinimulan sa Cebu at saka sa Davao, yung pong mga bus yata na gamit dito is mga minibus lang, hindi ito yung talagang full-size bus. Parang may electric yata o hybrid. At ang maganda dito, pag ito po ay naging maayos na, is palalawigin pa to or pararamihin pa at ilalagay din sa mga ibang lugar sa buong Pilipinas. Katulad na lamang ng Metro Manila kung saan kailangan ang mas maraming transport unit para mas maraming tao ang makinabang kasi concentrated talaga itong populations natin sa Metro Manila. Sasabihin naman ng iba dyan, dagdag traffic lang yan, mas lalong traffic. Totoo yan kasi volume eh. Hindi naman lumalaki ang kalsada natin, dumadami ang ating mga sasakyan. Pero ito ang makikitang dahilan na maganda dyan. Ngayon ay napakaraming bus transit. Iba-ibang kumpanya, pag-aari yan ng mga tawag dito, ng mga dating mga may pwesto sa gobyerno actually. Kung inyong i-research, marami dyan ay mga may koneksyon ang mga nagmamay-ari ng mga bus na nag-ooperate sa Metro Manila. So, ang magiging magandang resulta nito, pag ipinasok na ni PBBM itong love bus sa Metro Manila at ito ay libre, which is ito yung sinasabi niya. Gusto niya maging libre itong love bus. So ngayon, ang mangyayari dyan, itong mga transport group na malalaking ito na talaga namang mga hari pa ng kalsada sa EDSA at barumbado pa karamihan yung mga driver, nagbabalagbagan dyan, hindi sumusunod sa tamang pila, kaya naman talaga nagtatraffic. Marami na nga sasakyan, nakabalagbag pa. Majority kasi sa mga yan, naghahabol sila ng kita. Kaya kinakailangan makakuha sila ng pasahero. Makapuno sila lagi. So, balagbagan sila, unahan sila. So, ang mangyayari nito mga kamista, pag dumating ang love bus, magbababaan din ang presyo ng pamasahe. So, kahit hindi ka sumakay sa love bus, kung halimbawa yung ruta na pupuntahan mo is hindi kayang abutin ng love bus pa dahil wala pang masyadong ron,
bababa rin naman ang presyo ng pamasahe dyan. Kasi ano yan may epekto yan syempre. Magbababa sila ng pasahe para lamang sumakay din ang pasahero sa kanila. Pero syempre, i-regulate din ng government yan. Hindi naman ganun kasimple yan syempre. Paano kung mataas ang krudo? So, i-regulate pa rin ng government yan. Unti-unti. So, ngayon, ang mangyayari din yan, magbabawas yung mga malaking company ng mga sobra-sobrang unit nila. So, luluwag din ang kalsada. So, ngayon, ano mangyayari? Sabi nga nila, ano mangyayari doon sa mga driver? Of course, itong mga driver na ito, na mawawala ng trabaho, lilipat yan. Lilipat yan at mag-a-apply yan yung magagaling, yung mga marunong sumunod sa batas sa trapiko. Siyempre, matatanggap sila pag lumipat sila doon sa proyekto ng gobyerno na paglalabas ng love bus. So ngayon, hindi na yan, yung mga driver na yan, sasabihin, di balik dati balik. Hindi, kasi itong love bus na ito, hindi kailangan maghabol ng kita ng mga driver. Libre nga So susunod ito ngayon sa ruta. Susunod ito sa oras ng takbo. Kasi ang love bus, actually mga kamista, noong panahon, dalawang klase ang love bus na bumibiyahe. Yung love bus na parang P2P. Meron siyang terminal na hinihintuan lang. At meron namang mga unit ng love bus na maraming hinto. Yung talagang every 2 blocks o every 4 blocks o every 3 blocks, hihinto sila para pumikap ng pasahero. Pero meron silang mga unit na block may certain place lang kung saan sila hihinto. Designated stop lang, kumbaga. Designated stop and designated pickup. So, mangyayari nito mga kamista, pag talagang natuloy itong proyekto ni PBBM na ito, gaganda rin ang takbo ng trapiko sa EDSA dahil susunod ang tao Hindi na sila yung tipong kinakailangan makipag-unahan pa para parahin yung bus sa gitna ng kalsada. Pati pasahero, mag-iintayan doon mismo sa designated area kasi magkakaroon ng rules. Siyempre may rules. Magkakaroon ng rules kasi government-owned yung bus company. Sasabihin sa mga driver niyan, isa sa mga policy. Hihinto lamang sila sa designated stop at pipick up sila ng pasahero sa designated stop. At hindi sila pipick up ng pasahero o magbababa ng pasahero sa gitna ng kalsada. Kasi hindi sila naghahabol ng kita dahil ang mga empleyado o driver na papasok dito sa love bus ay salary. So marami man o kaunti ang kanilang maging pasahero, hindi po lalaki o hindi liliit ang kanilang mga sweldo. Lalaki lamang ang kanilang mga sweldo pag sila ay mag-overtime. Ganun po yun mga kamista. So ito pa mga kamista, bakit binabalik ni PBBM ito? Para sa akin, it's a legacy ng father niya. Gusto niyang buhayin muli ang legacy ng father niya. Walang masama. Kung yun kasi naging legacy naman talaga, iconic itong love bus. Hindi natin may pagkakailayan. Okay? So, maganda rin yun. Kasi, alam mo, kung binabalik nila ito, kung gusto man nilang i-boost uli yung kanilang pagiging Marcos, walang problema. Kasi, tao ang makikinabang. Tao ang makikinabang. Whether DDS ka, Pinklawan, Dilawan, or loyalist, everybody is going to benefit. Walang magiging masama. Lahat magbebenepisyo. Ang hindi lang naman magbebenepisyo dito, yung mga taong tuutak talangka Mga kamista, ako para sa akin, ito opinyon ko lamang. Kung may ginagawang maganda ang gobyerno, whether you like them or not, purihin natin. Kasi kung nagbebenepisyo para sa tao, ang pagsamba sa isang politiko ay mali. Pero ang pagpuri sa politiko, pag siya may ginawang maganda, ay makakatulong din sa politiko para magsilbi pa sila ng tama. At ang pagpuna sa mga politiko na hindi gumagawa ng tama, ay para na rin matulungan natin ang ating lipunan na may paramdam sa mga politikong ito na walang ginawa kundi, alam niyo na, yung mga hindi tama, para maramdaman nila na tayo ay nagmamasid. Para maramdaman nila na nakamata tayo sa kanila.
At sana matuto tayo na sa panahong ito, yung mga politiko na alam naman nating binobola o inuunggoy-unggoy lang naman tayo sa tuwing eleksyon, wag na nating iboto. Habang panahon na lamang ba tayong ganyan? So, alam naman natin kung sino yung nagtatrabaho at hindi. Alam naman natin yung tuwing katapusan ng buwan, merong sumusweldo dyan pero wala sa Pilipinas, nagbibiyahe lang. O merong isang angkan ng politiko na ganyan ang ginagawa. O palipad-lipad lang. O, pero walang ginawa kundi bumati ko sa gobyerno. Kasi gusto nila silang nasa gobyerno. Bakit? Kasi may sarili silang interes eh. Handaan nyo mga kamista, pag ang isang politiko ay walang ginawa kundi siraan yung nakaupo o kung sino man yung kalaban niya, isa lang ibig sabihin nun, hindi siya naglilingkod sa bayan. Kaya niya ginagawa yun dahil meron siyang sariling interes. Gusto niya siya ang nandun. At kaya niya gusto yon dahil may sarili siyang interes. So, let's be sensitive mga kamista, mga kababayan ko. Kailangan ang matutunan natin purihin yung ginagawang tama ng mga politiko kung may ginagawang tama. At matutunan din nating batikusin o punahin yung mga mali nilang gawain. Huwag tayong sumamba sa isang politiko na paulit-ulit tayong niloloko. Yung paulit-ulit tayong inuunggoy. Maraming unggoy dyan sa politika. At ang trabaho nila ay mang-unggoy lamang ng mga botante at mamamayan. So mga kamista, hanggang dito na lamang. Kung hindi pa kita subscriber, paki-subscribe, like, and share. Padamihin natin yung community na hindi sumasamba sa politiko. Palakihin natin ang community na tumitingin sa magandang gawain ng mga public servant. Baguhin natin ang Pilipinas. Baguhin natin ang ating lipunan. Mga kamista, maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong panonood, sa ating kapatid na Muslim. Assalamualaikum at God bless us all. Doon sa mga taong nagtatanong, mayroon kasing nagtanong sa akin na isang subscriber ko kung ako raw ba ay Muslim. Hindi po ako Muslim pero I have a big heart for our Muslim brothers. I have lots of friends nung college ako. Mabubuti po silang tao. Wala po akong masasabi sa kanila. Pag sila ay nakipagkaibigan, totoo po silang kaibigan. Pero syempre, huwag mo po silang gagalawin at talagang hindi rin po nila kayo tatantanan. At alam ko, marami tayong mga kapatid na Muslim na nalalabuan din ng pananaw dahil may mga tao talagang inililigaw din sila ng langgas, ng direksyon para sa sariling interest ng mga ibang tao dyan. So mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum, God bless you all. God bless us all. God protect all of us. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Magmahalan tayo. Ano po tayo? Tawag dito? Maging responsable po tayong Pilipino. Huwag nating hayaan ang ating bansa ay mapunta sa pag-uutos ng kamay ng mga taga-ibang bansa, lalong-lalo na ang China. Huwag natin pabayaang mapunta tayo sa mga taong gagalaw ng China. Maraming Chinese na mababait, pero ang kanilang gobyerno ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang sa muli mga kamista. God bless us all. Saludo po sa inyo lahat.